sure eh. Hey JSLs, and welcome back here now in the part 2 of episode 9 of Is It Tao, the Jonax podcast. And I am here with my lovely guest still, Pam. So, before everything else, I would like to say my disclaimer that the views and opinions of this podcast do not reflect the views and opinions of Jonax herself. So now, we're gonna be talking about ang friends to lovers trope, specifically with Joss Ray from To Fall Again. And I know this story is such a big fan favorite, so alam kong maraming makaka-relate dito. So, to take it away for part 2 of episode 9, we're gonna be talking about bakit ang iconic ng Joss Ray. Take it away, Pam. So, alam mo, yung Joss Ray, sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, kaya kong magsulat ng mahabang paragraph, ng essay, kung bakit ko sila favorite. Though, personally, hindi ako super fan ng Friends to Lovers. Pero, for some reason, itong To Fall Again, grabe talaga siya. I mean, iba yung, kasi to think, parang for me sa ano ko lang, sa parang pagkakagets ko, hindi naman sila super friends. Hindi sila tropa, di ba? Ano lang sila hindi sila tropa, hindi sila best friends, hindi eh. Ano sila yung one circle of friends? Kasi, di ba, si Erin tsaka si Ray, like, sa something about sa swimming, like, magkasama swimming, sila. Sila yung magka-classmate. So, yun. Then parang, yung ano talaga nila, yung dynamics nila, sobrang ganda. And, alam mo, yung super favorite ko talaga si Josiah. Super, ewan ko, iba yung dynamics ng Joss Ray. Hindi siya pilit eh. I mean, natural organic. yung nangyari sa kanila. Or sila yung organic. Hindi encounter, pero sila yung natural na naging flow ng kung paano nag-develop yung friendship. And yun nga, hindi sila best friends. More on casual na magkaibigan. Kaya nakakatawa si Josiah, yung mga inner thoughts niya. Nakakatawa yung mga thoughts niya na parang hindi ko maintindi. Yung line niya doon na naiintindihan ko kung ba't hindi na kami nag-uusap ni Maple, pero yung kay Ray, hindi. Diba? Yung may line siyang gano'n. So, parang ako, denial ka kasi hindi mo inaano na yung feelings mo, ganyan. So, feeling ko yun talaga yung isa sa mga, iconic na, naging isa sa mga iconic na stories ni Jonax, yung To Fall Again. Kasi nga, in real life, nangyayari din talaga siya. Like, realistically speaking, it happens. And, yun yung magic. Yeah. Yun yung magic ng story na relatable din siya. Yun, so super ganda ng To Fall Again. Super like favorite. I wanna share my experience just at To Fall Again. Kasi when I came back as a JSL, so ang ginawa ko kasi ay reread yung Until Trilogy. Tapos parang medyo in-skim ko lang yung To Stay kasi nabasa ko rin naman na yan. And then I'm aware naman na next sa To Stay is yung To Fall Again bago yung To Be With You, right? Pero ang ginawa ko, nag-skip ako sa To Be With You kasi noong before ako nag-hiatus, yung period talaga inaabangan ko. Kasi I was already rooting for them dun pa lang sa Until Trilogy kasi ang lakas na ng hint that there's something between the two of them, right? And yung mga nila, yung pag-iwas nila sa isa't isa. And I'll be very frank here, and I'm sorry sa mga ma-offend, pero ayokong urungan to, and I wanna be transparent with everyone. I honestly did not really care much about Josiah's story, for him to have a story. Like, siya yung, nung sa Until Trilogy kasi, di ba, yung pag magkakasama yung mga magpipinsan, wala akong interest kay Josiah at all. Para bang, I'm okay living my life without having to hear his story. Parang, balikan tayo. He's one super of the cousins. Curious ako sa kanya. Oh, ikaw curious sa kanya noon pa lang sa Until Trilogy. Like, this is before mo pa malaman na may own story siya. Oo, kasi last year ko lang binasa yung actually nauna pa siya kaysa sa To Stay. Tapos nauna ko pang binasa na nakasal na pala si Erin at si Henry. Doon ko pa nalaman, then saka ako nag-To Stay. So, pero yun nga, nung sa Until Trilogy, ang gwapong-gwapo kasi ako sa pangalan niya. Kasi nga, buzz cut, tas may piercing. So, parang, ayun, okay. Going back to you. So, para sa'yo, nagkaroon siya ng impact. Pero, in my opinion kasi, he didn't really made a lasting impact on me. I mean, sure, he's one of the cousins, but that's it.
Pero hindi ko talaga in-expect na magkaka-story pala siya. That's why, like I said, when I came back, in-skip ko yung TFA and then nag-proceed ako sa Pure Death. Kasi yun talaga yung side couple na I was really looking forward to. Kasi ang nakukita na ako sa kanila dun para sa Until Trilogy. And then, so talagang, I'm aware sa impact ng To Fall Again kasi lagi ko nakikita sa social media na banggit si Reniela. Sabi ko, ano ba to? Ang dami-daming artwork ni Ray. Parang, alam mo, kada scroll ko sa X, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, lagi may artwork ni Ray. Sabi ko, ano ba yan? Parang, dumating na sa point, parang sasawa na ako makakita ng mukha ni Ray. Ano bang meron sa babaeng to? At parang patay na patay ang JSL sa kanya. Kasi di ba mas marami pa siyang artwork compared kay Josiah himself. Sabi ko, parang isip ko, si Josiah ang Montefalco cousin dito. Bakit mas maraming artwork yung si Reniela, yung Jager dito? Di ba dapat mas angat yung attention doon sa Montefalco cousin? So, parang over time, dahil nga lagi lumalabas sa feed ko si Reniela, na-feed yung curiosity ko. Hanggang sa dumating yung time na, okay, sige nga, basahin ko na tong To Fall Again para makarelate na ako sa madla. Like, what is the craze behind this story? Para makarelate na ako sa mga pinopost nila. And, alam mo, parehas tayo magbasa. Like, medyo mabagal din ako. For one thing kasi, I always read online. And kasi gusto kong nagbabasa ng comments. Comments. Kasi, natatagalan ako sa comments. Yes, sa comments. Lagi akong ganyan. I want to experience ano yung nafe-feel din ng mga ibang tao magbasa. So, kaya nagbabasa ako ng comments. Ako, medyo ako natatagalan. Nakaka-enjoy kasi. And kaya nga ako kasi, that's why I'm always an ongoing story reader. Kasi gusto ko nababasa in real time yung mga comments ng mga nagbabasa rin like me. Kasi itong, obviously, yung To Fall Again, tapos na siya when I read it. So yung mga comments na nababasa ko, like from, a lot of it from long time years ago. ago. Exactly. So parang doon ko nila nakikita yung mga na-feel nila in real time when the updates were being put in the app. So ayun. So I was reading and then obviously nga I was Josiah's POV and I believe this was the first time na majority ng POV is lalaki, di ba? Lalaki, male POV. So it's a breath of fresh air for me and I'm like, okay, alam mo ang isa na gustuhan ko dito, kahit na alam ko sa lalaki to, and of course, obviously, Jonax is a woman. Yung pagsusulat niya for a guy, talagang lalaki talaga. Nasustain niya talaga. Naging lalaki siya dito. Naging lalaki yung way niya. Oo. Actually, yun din. Parang, doon ako yung natuwa. thoughts nila, alam niya. Diba? Oo. Like, it's as if Jonax took over the persona of an actual human guy. And talagang consistent yung tone ni Josiah, talagang lalaki pa rin talaga yung tono. Nag-persist talaga. Napaniwala niya tayo na lalaki. Lalaki to, oo. Oo, na parang dumating na sa point na parang lalaki na yung nagsusulat ng kwento. Alam mo si Jonax yun. And you know, it's a woman writing. Talagang, kasi diba, normally, back then, nasanay tayo na nagsusulat lang siya ng POV ng lalaki pag wakas na. So, syempre, one whole chapter lang yon. So, pero yung dito saglit sa part na kay Josiah, saglit lang siya, di ba? Like, temporary lang. Pero, itong kay Josiah na talagang all 50 chapters, talagang voice ni Josiah. It was really amazing that she maintained the guys, like an actual man's tone, voice, yung mga expressions, mga habits. Yung inner thoughts, di ba? Oo, di ba? Like, talagang hands down talaga. She really did it so well. Dito lang ako napabilib. And I really commend her for doing that and for actually being consistent sa tone na panlalaki talaga. It's amazing. She did a job well done talaga dito. So, I guess isa rin sa appeal and allure ng TFA din. Kasi nga, yung paggamit for the first time ng majority guy POV. So I guess isa rin yun sa mga naghatak din sa TFA for being a famous and a fan favorite sa Jonax Stories. Stories. So, okay, so pag-usapan natin yung friends to lovers trope. Kasi as we all know, this trope has been used by different authors over time, over and over again.
Like, nakakita na tayo ng iba-ibang versions nito, right? And the way she did the friends to lovers trope here, tama ka nga, building on what you said, it's so organic nga, yung pag-develop ng friendship nila, di ba? Nakakatawa siya na nakakaaliw na it's endearing din talaga. Tapos, and ang funny pa nga kasi, di ba, yung isa rin itong nagagamit na rin, yung naging bridge muna, yung friend para sa another girl. Tapos, di ba, na-encounter mo na rin siguro tong gantong trope na yung dating naging tulay, yun yung nakatuluyan nung bida. Diba? Yung, nakita na natin to before in movies, in other stories. Nagamit na talaga tong trope na to. But Jonax did it so well in this story. Na kahit na it's a trope we've seen over and over again, na para bang first time mo ulit makabasa ng ganitong klaseng trope, right? Talaga ang fresh, ang sarap sa matabasahin, di ba? Yeah. Tsaka, yun nga, ang funny rin kasi, di ba si Raniela, ang ganda nung personality niya na she doesn't take shit from anyone. Na, super strong girl, super alpha female ni Raniela. Exactly. So, yun sa hinahangaan ko na characteristics niya. Alam mo yun, sobrang, I love you, Raniela. Oo. Diyos ay suntukan tayo, akin si Raniela. Tsaka yung talino niya, yung nagbibigay siya ng tips kay Josiah for Maple. Tapos meron pa yung alam mo yung, ang tawag doon, yung in character talaga siya na parang, yung parang tinutulungan niya kasi diba si Josiah para mas papalapit kay Maple, yung para maging effective yung tips na binigay niya. Talaga, ang nakakatawa kasi, siguro nakakatawa to add din, nakakatawa yung magic nila. Kasi diba sa unang chapters, inano na nila sinecure nila yung isa't isa na, Ray, you're not my type. Uy, hindi rin kita type. So, diba? Hindi nila type yung isa't isa, pero exactly. Dinedeny nila, pero kasi si Josiah, nagandahan na siya kay Ray, diba? Yun nga yung parang, sino namang hindi papansin sa'yo, ang ganda mo. Diba? That line. Diba? Grabe yun. So, feeling ko yun din talaga yung magic na nag-start sila. Parang enemies to lovers nga yung naging trope nila. Kasi bangayan din sila before, diba? Pero, ayun, sobrang yun yung naging magic din talaga nung Joss Ray na parang super realistic din talaga nung story talaga nila. So, yun siya. Tsaka, alam mo yung nagustuhan ko rin dito is yung patient si Josiah kay Raniela. Kasi we all know what happened with Ray, yung naging major conflict dito. And ang gusto ko dito yung sa healing process ni Ray, Josiah was with her through every step of it. Hindi siya nagmamadali, hindi niya nirush si Ray. Parang, yun ang isa din sa iconic line ni Josiah is yung, hindi naman ako nagmamadali, Ray. Your pace is my pace too. So parang nung nabasa ko yung line na yun, girl, naluha ako. So parang mga 10 minutes akong tumulala. Parang pagkatas ko, kasi yung Josiah ko niyan ngayon. Alam mo yun, sobrang he raised the standards high. Iba siya, ibang breed siya ng Montefalco. I know, right? Iba talaga siya. I mean, kaya super believe din ako sa kanya. Tsaka, yung character development niya, diba? Grabe yung kasi aminado siya, yun nga, aminado siya na gago siya dati, na ganito yung ugali niya. At sino ba naman siya para humusga ng tao? Baka mas malala pa yung mga ginawa niya. Tsaka, yun nga, super inayos niya talaga yung sarili niya para mapantay yan si Ray. And yun din yung tuwang-tuwa ako kay Erin tsaka kay Chanel sa dalawa niyang sisters kasi di ba yung dalawang sisters niya, kuya, si Erin, lalo na si Erin, kuya, nakakahiya, hindi mo man lang ayusin, si Raniela yan, hindi lang yung basta-bastang babae. So parang doon ako super din na natuwa na super love din ng dalawa niyang sisters si Ray. So kaya is talaga yung to fall again sa ang ganda-ganda ng pagkakasulat niya. Yun. Honestly, yeah. After nga na mabasa ko na yung buong story, I totally get the appeal na ngayon ng To Fall Again sa mga readers. Kaya naiintindihan ko na rin bakit hindi pa rin ako hindi pa rin talaga titigil na sumulpot sa feed ko yung mga Raniela artworks. It will persist talaga. Lalo na yung puff sleeves na dress. Diba? Iconic yung outfits niyang ganun. Yung Stan Smith na sapatos. Sobrang ang ganda-ganda ni Raniela talaga. Tsaka, to think na
di ba nga si Raniela, ano siya, liligawan sana siya ni Damon, pero hindi pasado si Damon sa kanya. Then, pantasyo sa ni Azzy. Tapos favorite siya ng mga Montefalco girls. So parang Raniela is that girl. She's that girl. She's untouchable. Right? She's everyone's favorite. So, yun. Ang ganda mo, Raniela. Josiah, suntukan tayo. I know. I love Raniela's character talaga. Siya yung tipong, yung nga, like I said before, na she won't take shit from anyone, and she has a very strong personality, and yung resilience niya after what happened to her, na hindi siya nag-give up, and she just, took it one step at a time, and she still wanted to pursue the dreams na pinut niya on hold para mag-heal muna siya, and she's a very admirable person talaga, if I may say so. Kasi ang tibay niya with everything that happened to her, tapos sobrang blessed niya rin talaga na having Josiah and all the Montefalcos to rally behind her. Sobrang ang swerte mo, girl. Ikaw na talaga. Saka, yun nga, super yun din. May part din sa akin na nalungkot din for her talaga. I feel sad for her kasi nga, social butterfly siya before, di ba? Exactly. Yung super social butterfly niya. Tapos, nangyari lang talaga yung incident na yun. Binitawan siya ng lahat. Buti na lang nandyan si Pipoy. Nandyan yung mga friends ni Pipoy. Para Splax. Splax. Ay, alam mo, waiting din ako sa story ng Splax. Baka lang naman. So, yun, isa din yun sa mga parang in-admire ko kay Raniela na sabi rin ni Josiah na kahit konti lang, Ray, at least totoong kaibigan. Andiyan naman ako, andito naman si Erin, ganyan-ganyan. Dito naman kami. Kaya, ayun, exactly. I love you talaga, Raniela. Isa talaga yun sa mga favorite scenes ko. Lalo siguro yung, ma-share ko lang din, isa sa mga favorite scenes ko dun sa To Fall Again is, aside sa yung mga drunk call ni Josiah, aside sa mga patawag niya, yung Starbucks scenes. Yes. Yung sobra. Coffee shop scenes nila. I know. Lalo na yung mga study dates nila. Yun, super... sobrang... Ay, Josiah, iba ka. Lalo na... Saka alam mo, na-appreciate ko din talaga si Josiah. Nagpa-debut siya kay Ray. As a friend. Nagpa-debut siya as a friend. As a friend talaga. Talagang... Iba ka friend, ha? Grabe ka friend. Yun. Parang belated debut niya. Di ba parang belated debut na party ni Raniela yun? Kasi nga hindi siya nagkaroon ng ganun because of what happened. Sobrang, oh my gosh, ang swerte mong babae ka. She's that girl. She's iconic talaga. Lalo na yung pop sleeve, yung Stan Smith, yung Chloe perfume. Diba? Parang sa timeline nakikita ko kasi pina-follow ko din sa ex mga Joss Ray stands. So, yung iba dun talaga, diba, as we all know, sobrang mahal nga ng Chloe perfume, pero nakabili sila because of Raniela. Parang, ito pala yung amoy ni Raniela, ang bango niya, kaya ang ganda-ganda mo, Raniela. Parang ako, sana nakabili rin ako niyan. Sana nakabili rin ako ng Chloe perfume. So yun, she's that girl. She's that character. Tapos diba, yung meron siya yung Cartier na bracelet, yung bigay ni Josiah, diba? Josiah ng birthday, oo. As a friend, ulit. As a friend tayo. As a friend. Kasi, nakakatawa din yun, no, na, tsaka, ma-add ko din, isa sa mga kinikilig din talaga ako na pinagsasabi ni Josiah kay Raniela is the iconic ma'am. Can we all agree with that na, oo, ma'am. Bakit ma'am? Kasi, mula nung parang bumalik ka, naging ang strict na ng ng dating mo, ganyan, kaya ma'am, nakakatawa si Josiah at nakakakilig din siya at the same time. Siguro, aside sa pag narinig mo pag nabasa mo yung baby na line, pag nabasa mo rin yung ma'am, same kilig. Same kilig ng nafe-feel, tsaka love. Forma pa love. Diba? Kakakilig. Sarap balikan. I know. Yung ma'am ni Josiah kay Ray, kasi if you know parang yung context behind, makikiligin ka talaga. Kasi yung parang ang playful kasi nung dating yun. May playfulness kasi siyang attached. Oo.
Ang cute-cute talaga. Cute nila. Ang cute talaga nila. Grabe, parang iba ka dyan sa, lalo na nung mga nag-bonding na sila together. Exactly, Yung bumalik oo. ng Jay. Super, tsaka to think na Josiah stood up for Ray talaga. Mhm, Alam mo yun, exactly. yung hindi niya nagawa dati, ginawa niya, Oo. mas hinigitan niya pa na, ang I galing mo, know. Jonas, ang galing mo magsulat. I know, talagang he really stood with Ray through thick and thin. Talaga, wala ka nang hahanapin pang iba. Oo, super, grabe. Grabe Tsaka talaga. alam mo, gusto ko rin yung dynamic nila as a couple. Kasi di ba they had a lot of cameos na dun sa To Get Over You, right? To Get So, Over You, Tigoy. Talagang yung mga eksena ng Joss Ray doon, para bang, I don't know how to say it. Siguro, sila yung parang masasabi kong, di ba remember I told you kanina na yung dynamics ng Nick Yeti, yun yung gustong-gusto ko. Parang sila yung equivalent nung ganun ko sa Monte Falco series. Falco Yung- series. Yung talagang ang pag magkasama sila together, ang powerful lang, tapos yung strong and funny and charming couple energy, yun yung ini-emit ng Joss Ray, in my opinion. Jones Ray. So, ganun sila para sa akin. So, pag nabasa mo na yung si Nicanor tsaka si Yeti, yung from the start, maiintindihan mo yung sinasabi ko. Na yung, Okay, basta yung couple energy talaga. Yung tingin ko for the Monte Falco series, I will give that to, yung best couple energy, Joss I will Ray. give that to Joss Ray. Yeah. Tapos Mm. sa Nuevo naman, yung si Si Yeti tsaka si Nick, yung best couple energy ko naman. Yeah. Tsaka ayun nga, nakakatuwang isipin din na dun sa To Get Over You, nakakita pa tayo ng glimpse ng Joss Ray as a couple I na, know, hindi na sila oo, as a friend. As a I couple know. na sila na Exactly. bakod tong si Josiah. Tapos, nakakaano rin na nakita natin yung behind the scenes nung surprise for Ray. I Diba know, na- right? Oo. Ano pa lang to ha, parang sabi nila Elijah, sabi nila Damo na parang nanliligaw pa lang to ha, magkaibigan pa lang sila. What more pa kapag nag-propose, at more pa pagkasal. Exactly. Pinakal niya si Ray in the loudest way he can. Kumbaga. Exactly. Oh, Ano I siya, love that loud quote. siya, I love that quote. Diba? Period. Oo, minahal niya si Ray sa hindi lang sa way na makikita ni Ray, pero pinapaalam niya sa lahat na, ay, ganito ko kamahal si Ray. Ganito dapat mahalin si Ray. Ganito dapat yung minamahal si Ray. Na she's that girl. Sila yung couple na yun. Si Josiah yun. Grabe. Exactly. Nakakilig. Yung bang gusto niyang malaman ng buong mundo na mahal na mahal niya si Ray. Ganun yung dating Oo. niya. Mm-mm. O, di ba sakto yung background mo? Oo nga, Galaxy. Si Joss Ray talaga to. Oo. Yun din, kaya parang hindi niya bumawi talaga siya. Alam mo yung parang hindi dapat, na yung may line siya na kasi parang nung bumalik si Reniela, yun yan, bumalik siya, wala siyang friends, ganyan. Parang sabi ni Josiah sa kanya na, ayokong ganyan yung tingin mo sa sarili mo, Ray. Talagang ma-uplift niya talaga si Reniela na, kasi kung sino man yung dito, ako yung ganito, ako yung ganyan, ako yung gago, ganyan, ako yung dapat tinatalikuran dahil sa mga ginawa ko. Pero ayokong ikaw na ganyan yung tingin mo sa sarili mo. Nasasaktan talaga siya for Ray. Kaya isa yung mga in-admire ko din sa uniko iho ni Lizelle at ni Benedict. Sa uniko iho nila. Yun. So, yun, nakakakilig din. And yung pagmamahal nga ni Josiah kay Ray, loud and grand. Masasabi kong grand. Loud and grand. And yun yung deserve ni Ray. Yun talaga yung deserve niya. Una pa lang. Exactly. Sobrang kudos to you, naka-jackpot sa kay Josiah. Si Josiah din kay Ray, naka-jackpot din. Ay, oo naman. Yun di ba? Ang ganda-ganda ni Ray. Two-way street yung pagkaka-jackpot nila with each other. Kaya sila yung, power couple. Isa sila sa Exactly. power couple. True. Exactly, right? Tapos, di ba, lawyer and CPA pa, o di ba? Oo. Di ba sabi ni Josiah, accountancy student, third year, irregular. Talagang specific si Reniela talaga eh. Si Reniela talaga. Di ba mag-aasawa talaga daw siya ng CPA. So, Oo. Kaya sana if ever na i-release, sana if ever na i-publish yung TFA, sana
or sa future na series from the Montefalco series, although tapos na yung series, sana makakuha rin pa rin tayo ng glimpse from I know. Joffrey and from other M-series couple. So, yun din yung sana. Sana nga yun nga, actually, I also mentioned this from my previous episode before to, na sana pag naging special chapters sa pag ipapublish na yung other Montefalco series books, like talagang i-expand pa more yung sa married life nila, yung sa careers nila, pag mga nagkaanak na sila, di ba? It's just so cute to think about it na magiging parents in Joffrey. Oh my gosh, they're gonna be adorable parents, to be honest. Super. Kaya din, nakakakilig yung mga AU. Kasi may mga AU din ginagawa yung mga fans sa X. Yes. Na glimpse, ganyan. Joffrey as chuchu, ganyan. So, nafe-feed nila din yung fantasy natin. Yung natin na. Yes. Alam mo, totoo, ganyan yung Joffrey. Ganito sila, ganyan sila. So, ayun. I know. And yun nga, and like I said, I definitely understand now the JSLs why this is such a fan favorite for them. And yun nga, di ba, ikaw kasali ka rin doon sa mga talagang maka-Joffrey forever talaga. Actually, Joffrey yung dahilan ba't ako gumawa ng stand tweet. Sila yung username ko, Joffrey. So, para sa kanila talaga yung stand tweet ko. Ganun ko sila kagusto talaga. Ganun ko sila super nagustuhan to the point na in-skip ko muna yung story ni Erin. Saka ko na lang nalaman na kinasal na pala si Erin tsaka si Hendrix. Dahil una kong binasa yung after kasi nag-stop ako ng pagbabasa parang 2018 nag-hiatus, naging inactive ako, dun kababalik ko lang last year, and sila yung first, actually pangatlo, kasi may binabasa pa akong Rara Avis ng time na yun. Dahil hindi ako pinapatulog ng ko na parang, ano ba to, Joffrey na to, ano bang mayroon dyan, si ma'am na yan. Iniwan ko si Real. Hiniwan ko sila Real. Pumunta ako ng Tinfic. Then, hindi pa ako nakakabalik ulit kay Real. Sorry, Real. Balik ako soon. Yung Joffrey talaga. Oo. Yeah. So, yeah. To sum it up, Joffrey, their story is amazing and totally understandable. Baka siya fan favorite. Talagang yung kanilang friends to lovers na progression, it's so natural, and talagang yung flow, it's something that you really want to follow, and something na para bang ideal siya in a way. Kasi wala talagang parang pinilit doon. It's as if like a real life story of a particular couple. Para tayong nagbabasa ng conversation ng mga teenager. Diba? Exactly. Para tayong, exactly. alam mo, ganito yung gagawin mo, ganyan, yung gusto mo ng utusan si Josiah, na dapat ganito yung gagawin mo, ganyan. Pero, yun nga, super natural nung naging flow ng story nila. And, isa siya sa mga mai-recommend mo if gusto mong mag-suggest ng story sa new reader. Isa yung To Fall Again sa you have to read this. Isa to sa mga iconic na stories ni Jonak. Sobrang ganda ng very iconic. Isa sa mga recommend mo too. Di ba nga laging trending pa nga to sa X daw noon, tapos mayroong nagsulat pa nga ng article about sa Joffrey, right? Kasi nga parang lagi na sa X. Kada may update ata yung Joffrey before. Kasi sila yung, sa pagkakaalam ko, parang sa nabalitaan ko, nung lumipat na si Jonax from Wattpad to Jonax Stories, yung Joffrey yung unang na-publish doon sa Jonax app. Parang yun yung nabasa ko. Kaya nung time na kada nag-update na for To Fall Again, nag-hang talaga yung daw yung app. Nag-crash yung app kasi nga inaabangan talaga yung kada update ng To Fall Again. Diba? Grabe yung impact. Grabe yung impact ng To Fall Again ng Joffrey sa mga fans. Knowing na bago pa lang yung Jonax Stories noon, kasi from Wattpad to Jonax Stories, so iba yung level ng Joffrey talaga. Exactly. And gusto ko lang sabihin ito kasi bigla siya sumulpot sa utak ko, and I know baka may mga matrigger dyan. Gusto ko lang sabihin talaga to. Kasi I wanna be able to express what's on my mind. Guys, alam niyo na binasa ko ang To Fall Again.
obvious na agad na si Ray ang J-girl. I never thought na si Maple magiging J-girl. I know nagkaroon lang ng hint before na nagkagusto si Josiah sa babae na rhyming sa apple yung name. Sinabi na nagkagusto, it didn't exactly mean na makakatuluyan. So, Tuluyan, na endgame sila. Oo. Tuwing naiisip ko na nagkaroon talaga ng fan wars because of this, I'm like, seriously guys? Like, sobrang, kahit ako na, kahit first time kong, kahit nabasa ko yung To Fall Again back noong ongoing siya, malalaman ko talaga agad na si Raniela talaga ang J-girl. Oo. Just If you read the between vibe. the lines. Exactly. Oo. The vibe just gives Raniela the J-girl. I'm the bida here. Ako yung main character dito. Kasi yung attention na binibigay kay Raniela sa story, sa Raniela. simula pa lang, talagang kita mo nang siya ang bida sa kwentong yon. So, Siya yung endgame. JJ girl. exactly. Talagang, you can see it the way she is written in the story from the very start. You already know she is the lead girl. Like, I never had those vibes from Maple na siya yung J-girl. Like, just J-girl. na. It's always been Raniela, guys. To add then from what you said. Ano ba to? To add then, tawag dito. Si Raniela yung si Raniela, obvious na Kumbaga babasahin mo na lang. Babasahin mo lang if magiging observant ka sa mga lines na binibitawan, kung paano i-describe, kung paano yung flow ng conversation, alam mo na, ay, hindi si Maple, friend. Si Raniela, tsaka to add din this one, hindi ko talaga magets kung bakit may mga Maple stands. Sorry guys. Sasabihin ko lang din kung anong nasa isip ko, hindi ko magets. Period. Kung bakit inaaway niyo si Raniela knowing na she did her best. She tried. She really tried. And nag-hold back din naman siya. Kaya hindi ko magets kung ano yung galit niyo kay Ray. Kung bakit sina-slut shame niyo si Ray. Kasi may mga nababasa akong ganun sa ex na parang pumitik talaga ako one time. Talagang, pero syempre, yun nga, from our conversation earlier, I choose my battles. So, hindi ko pinatulan. I just blocked, reported the account, and hindi na kita makikita sa sa algorithm ko. Hindi na kita makita sa feed ko. Basta, Out of sight, out of mind. out of sight, out of mind. And yun nga, hindi ko talaga magets kung bakit may mga Maple stars, bakit may mga Ray, haters. Ray versus Ray versus Maple. Oo, ano lang yan, it's, insecure kayo kay Ray. Or, sa reality, kayo si Maple. Tama, di ba? Di ba? Kasi Pwede rin. Baka may real life experience. In real life, kayo yung Maple, kayo yung mas nakikinig sa mga kaibigan. Para lang may mapatunayan sa sarili na hindi, kailangan ko siyang busted kasi ganyan. Hindi na uso yan ngayon, ha? Diba? Meron mapapataas ka talaga ng pila. Kaya, ayun, disclaimer, sinabi ko lang kung anong nasa utak ko kasi yun yung laman ng damdamin ko. Matagal ko, isang taon ko na siyang gusto sabihin. At tinitweet ko rin naman siya. And just to build on that, if you think about it, para may pagka-spineless si Maple. Like, nakinig lang siya sa sinabi ng friends niya. Hindi man lang siya nagkaroon ng own thoughts niya. Like, girl, wala siyang sariling desisyon. like, Ano stand ba your to? own ground, girl. Oo. friends, Alam natin it's yung okay. mga J-girls. Ano sila they stand their ground. Exactly. Alam nila yung choice nila. Kapag nag-desisyon sila, ito yung desisyon ko, papanindigan ko to. And, nakita pa natin kay Maple yun, hindi naman, di ba? I know, right? Sa mga Maple stars dyan, nakita nyo ba kay Maple yan? Explain ito na comment section kung meron. Baka lang na-miss namin diba? Gagalit niyo si Pam. Ginagalit niyo si Pam. Diba? Kasi, ano naman Oo. it's okay lang naman na mag-advise ang friends. It's okay. But of course, at the end of the day, dapat magkaroon ka rin ng your own beliefs and your own ground to stand on. Yung what are you gonna be believing in, what are you gonna be acting on. Dapat manggaling pa rin sa iyon. Hindi yung para ka lang naging puppet ng friends mo, yung wala ka man lang talagang pinanindigan na your own stance. What happened there? So, dun talaga na-off ako kay Maple. Oo, tapos nung hindi ka na pinapansin, hinahabol-habol mo, tapos in-accuse mo pa yung friend mo na baka kayo talaga
Girl! Ay, nako. Ayoko na lang dagdagan kasi baka puntahan nila ako sa baka puntahan nila ako sa social media para wala akong pakialam. Yun yung yun yung opinion ko about Maple's character, diba? Ayun eh. Okay guys, pag nag-comment kayo, please, huwag kayo mga away sa amin, okay? Pero okay lang, awahin niyo ako. Sabi lang ako ng totoo. Hoy, ano ka ba? Huwag hindi tayo mga away dito. Ibig sabihin niya, nasa pa lang kayo? Nasa junior high school. Baby bra pa lang yung nyo. Yung bra nyo. Graduate ako dyan. Ay, talaga nang poprovoke ka pa talaga. Kasi sila una din nagpo-provoke eh. Di, gantihan lang tayo, di ba? Kumbaga, sa realidad ng buhay, hindi na uso yung ganun. Kailangan mo magkaroon kang sariling desisyon kasi yun yung yung magiging consequence ng desisyon mo. At yun yung naging consequence for Maple. Diba? Yun yung naging kinalabasan sa desisyon ni Reniela, ni Josiah, no? Ng every character. May decision talaga sila na ito yung decision ko at papatindigan ko. At wala si Maple yan. Sorry to say, wala siya. Like, dapat when you decide on something, like you have to have like your own conviction on it. You have to to make sure that you will know the consequences of the decisions you make. Para alam mo yun, kapag you are a wise person, you know, you already have that foresight ng anong mangyayari kapag ito yung desisyon na pinili ko, di ba? Yung nangyari kay Maple, parang nagpahatak na lang siya sa sinabi ng friends niya. Parang, nagpadala na lang talaga siya. So, pride, ego, ano bang na-boost dyan sa ginawa mo? Wala namang kinahinatnan. And siguro good thing na rin talaga yun. I think it's something about like parang iniisip ko lang something like parang may pagka-herd mentality siguro yung mindset ni Maple. Ayaw niyang maging against sa friends niya kaya ginawa niya yon. I'm thinking ganun yung iniisip niya kasi para bang ayaw niya mapag-iwanan siya. So parang inisip na lang niya, sige susundin ko na lang yung sinabi ng friends ko. I don't wanna be left out. I don't want them to see me na maging outcast. Tingin ko ganun yung nangyari. Kaya ganun yung mga ginawang desisyon ni Maple. Just another theory of mine. Ganon. True. Okay. Agree. Naging Maple, lang. Pero yun nga, guys. Kapag nag-decide kayo, decide on your own. Okay lang naman makinig sa mga friends. Pero at the end of the day, desisyon nyo pa rin yung dapat. At dapat kung ano man yun, wala kayong pagsisihan doon kasi yun yung desisyon nyo. Diba? Magkagagaya introspection. Yeah, introspection matters a lot. Like you really have to think about the decisions you're gonna go for kasi every action has their own, each action has its own consequences after you've done it. So be careful about that. Okay? Alright. Yes. So that was a very insightful discussion about Joss Ray and their friends to lovers trope. So thank you guys sa pakikinig sa part 2 of episode 9 of Is It Bawal to Jonax podcast with my lovely guest Pam. And ilalagay ko dito sa baba yung aming mga social media accounts. So follow us kung trip nyo lang. And as always, kapag nag-comment kayo sa aming episode, please keep it civilized and wag nyo kami aawayan. Yun lang naman. Follow me and send me harsh comments, send me harsh messages, I don't care. Ibig sabihin, relevant ako. Pero naging ka-relevant yung sabi ko dito. Okay. But please guys, chill lang please, okay? Okay pero guys, follow thank nyo you ako kasi kailangan ko ng follower. Oh my gosh. Okay guys, thank you so much for watching and see you guys on the next episode. Bye-bye! Bye! Thank you!